Nakakatakam na maberdeng prutas. Mahilig ka ba sa avocado? Alam mo ba na ang pagkain ng avocado ay napakarami palang benepisyong tulong para sa ating katawan at kalusugan? At kaya rin pala nitong malunasan ang ating ilang problema sa balat, problema sa buhok at maging problema sa ating mata o mga paningin. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang magagandang benepisyo ng avocado sa ating katawan at tatalakayin din natin kung ano-ano ang mga side effects nito o mga epekto na hindi nakabubuti para sa ating kalusugan kung sobra ang pagkain sa avocado. At bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang avocado ay isang prutas na maaaring may kulubot at makinis na balat at mayroon din itong malambot na laman kapag hinog na. Kilala rin ang avocado sa pangalang alligator pear at Persea americana. Marami rin ang pwedeng gawin sa avocado upang ma-enjoy ang pagkain dito sapagkat inihahalo rin ito sa salad, appetizer, main course, mga smoothie at dessert bilang ice cream. Ito ay native at na-discover sa bansang Mexico at Central America at isa ito sa pinakamatandang uri ng prutas na kinakain ng mga tao na mayroong mahigit 10,000 taon na sa ating kasaysayan simula nang ito ay madiskubre. Isa rin ang prutas na avocado sa may pinakamahabang season o panahon ng pamumunga at ang normal na fruiting season nito ay maaaring magsimula ng Mayo na maaaring tumagal hanggang Setyembre dito sa ating bansa at ang 100 gramo ng avocado ay naglalaman ng 160 calories, 14.7 grams ng good fat, 8.5 grams ng carbohydrates, 6.7 grams ng fiber, at less than 1 gram of sugar na sobrang esensyal upang lunasan ang ibang sakit at panatilihing malusog ang ating katawan. Number 7. Mabuti para sa puso. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats na nagpapababa ng bad cholesterol o tinatawag na LDL at nagpapataas naman ito ng good cholesterol o HDL. Ito ay makakatulong sa pagbabawas ng panganib ng cardiovascular diseases katulad ng heart attack at stroke. Number 6. Mainam para sa buntis at pag-aalaga ng matris. Ayon sa pag-aaral, nangangailangan ang buntis ng 600 micrograms ng folate kada araw. Ang isang piraso ng avocado ay maaari nagtataglay ng humigit kumulang 160 micrograms ng folate. Ang folate na matatagpuan sa avocado ay mahalaga sa mga babaeng buntis o nagpaplano na mabuntis dahil nakakatulong ito sa tamang paglaki at pag-unlad ng sanggol sa sinapupunan. Ang pagkain ng mga buntis ng avocado ay nababawasan nito ang banta ng neural tube abnormalities at upang hindi makunan ang isang buntis. Number 5. Maganda para sa may mga osteoporosis. Ang kalahati ng isang avocado ay nagbibigay ng humigit kumulang 18% ng trusted source ng pang-araw-araw na dami ng vitamin K. Ang nutrient na ito ay madalas na hindi pinapansin, ngunit mahalaga ito para sa kalusugan at patibayin ang ating mga buto at upang malunasan ang iniindang problema sa buto katulad ng osteoporosis at bali sa buto. Number 4. Nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure. Dahil sa mataas na nilalaman na potassium ng avocado, ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapanatili ng normal na antas ng presyon sa ating dugo. Number 3. Mabuti para sa kalusugan ng mga mata. Naglalaman ang avocado ng mga carotenoids, lutein at zeaxanthin na siyang importanteng kailangan ng ating mga mata upang mapanatili ang mabuting paningin at kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ang avocado ng antioxidant protection para sa ating paningin upang hindi ma-damage ang ating mata sa ultraviolet light. Ang regular na pagkain ng avocado ay natutulungan tayo nito
na mapababa ang banta ng age-related macular degeneration o yung pagkasira at panlalabo ng ating mga mata habang tayo ay nagkakaedad. Number 2, may benepisyo para sa balat at buhok. Ang mga healthy fats at mga bitaminang matatagpuan sa pagkain ng avocado ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang kutis sa balat at buhok dahil ang avocado ay mayroong taglay na oil o mantika kapag ito ay na-extract sa mismong prutas nito, at ang avocado oil ay siksik sa omega-3 fatty acids, vitamin A, D, E, at antimicrobial properties na siyang responsable upang pagandahin ito ang skin texture at panatilihing moisturize ang ating balat. Nalulunasan din ito ang psoriasis at eczema, problema sa tagyawat. Napapabilis rin nito ang paghilom ng sugat sa balat katulad ng pagkapaso, at nababawasan na rin ito ang sign of aging o pagkulubot sa balat. Nagpapaganda rin ito ng kalusugan ng ating mga kuko at ginagamot din ng avocado oil ang ating problema sa anit katulad ng balakubak at pagkalagas ng buhok. Number 1, mabisang magpanatili ng magandang timbang. Ayon sa nutrition study noong 2019, ang pagkain ng avocado sa isang araw ay pinipigilan nito na tumaas ang ating timbang, at ito ay sanhi ng fiber at good fats na matatagpuan sa avocado at nagbibigay ng satisfaction o kabusugan na nagpapatagal bago magutom muli. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng pagkain at pigilan ang sarili upang hindi tayo kumain ng labis. Huwag itatapon ang buto ng avocado. Alam mo ba na ang buto ng avocado ay mayroong dulot na lunas sa ating karamdaman, kaya huwag mong itatapon ang mga buto nito dahil ang pag-inom ng pinakuloang buto ng avocado ay tinatawag na isang antioxidant tea at may napakabisa itong benepisyo tulad ng panglaban sa cancer, pagpuksa sa mga parasitiko o parasite sa loob ng tiyan. May taglay din ito na antimicrobial at pinoprotektahan ito ang kalusugan ng ating kidney sa mga damages na mula sa ating mga kinakain. Para makagawa ng avocado seed tea ay pakuluan at palambutin ito ng 5 minuto at hanguin upang hiwain at ibalik para pakuluang muli ng 5 minuto. Matapos nito ay maaari ng salain at ilagay sa tasa at lagyan ng pampatamis, at may enjoy mo na ang iyong antioxidant tea na gawa sa buto ng avocado. Ang tamang dami na pwedeng inumin sa avocado seed tea ay 1 tasa kada 1 araw o tuwing makalawa lamang. Isang paalala lamang, dahil bawal na bawal uminom ng avocado seed tea ang mga buntis at mga ina na nagbe-breastfeeding dahil sa nakakaapekto ito sa produksyon ng gatas ng ina at magiging sanhi ito ng pagkasira ng mammary glands. Mayroon din mga bad effects ang avocado kung sobra-sobra ang pagkain nito, dahil ang anumang sobra o labis ay nakasasama, at may ilang ulat din na mayroong mga taong nagkaroon ng allergy sa pagkain ng avocado. Ang taong sobra sa pagkain ng avocado ay maaaring makaranas ng hypersensitivity, liver damage, pagsusuka, asthma, allergy tulad ng pangangati ng bibig, labi at skin rashes. Ang 1 o 2 avocado kada araw ay sapat na upang hindi natin maranasan ang mga nasabing side effects nito, at ang lahat ng mga nabanggit ay mula sa pagsasaliksik, pag-aaral at pawang rekomendasyon ng mga nutritionist at eksperto. Kaya naman na mahalaga na maging bahagi ng balancing dieta ang avocado upang makuha ang mga benepisyong ito. Gayunpaman, tulad ng anumang pagkain, huwag kalilimutang kumonsulta sa isang profesional na manggagamot o dietitian upang malaman at mabigyan tayo ng tamang rekomendasyon kung tayo ay mayroong allergy, upang ligtas ang ating kalusugan sa pagkaing ating susubukan.
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.